Dami palang nagpapagawa. Meron siyang 5 months warranty kasi pinalitan yung piston, tapos lininis yung mga. So ayan, good day mga bossing. Biyahe tayo ng Barangay del Carmen, San Fernando ngayon para ipaayos ko yung ABS ko. Naglolo ko kasi yung ABS ng ating NMAX. Punta tayo sa shop ni Erwin Works. Yan kasi yung mga sinasuggest ng mga tropa na doon magpagawa. So daan tayo ng Barangay Panipan, then Barangay Kalulot. Yan, daan tayo dito sa likod para dire-diretso na lang tayo. Nakapag-chat naman ako kay Erwin Works. So sabi niya, one day before mag-chat sa kanya para magpa-schedule. Tapos yung babayaran yata is nasa 2.5. Kasi last time naglolo ko yung ABS natin, bigla na lang siyang umiilaw. Pero ngayon as of now hindi naman siya umiilaw. Ayaw ko naman din siyang patagalin, baka mas lalong magka-problema. Baka tamaan pa yung motherboard ng aking ABS. Mas malala yun. Baka mas gumastos pa tayo ng mas malaki. Pero tin-troubleshoot na namin siya. Lininis na namin yung mga sensor disc ng ABS, tsaka yung mismong sensor pinaglilinis na namin. Wala pa rin, bumabalik pa rin siya. Nag-start siyang nagloko-loko nung last week. Yung unang naging ano niya ito, yung battery. Pauwi ako ng ano nun, palabas ako ng trabaho nun, i-start ko yung motor. Nahirapan siya mag-start pero nagro-rodondo siya. Ngayon pala battery, mahina na yung battery. Okay siya sa ano, okay siya sa gauge. Nasa 12.6 pa rin yung volts niya. And yun, pag din-drive mo siya nasa 14. All goods pa rin naman siya. Baka sabi nila kasi yung amperes niya, yung buga ng battery, tama ba? Baka mahina na daw. Nakalimutan ko kasi nun mga bossing nung nakuha namin to if pinalitan ko ng battery or hindi. So ayun yung ginawa ko, nagpalit ako ng battery sa mismong araw na yun. Tapos nung in-start ko siya, all goods na siya. Hindi na siya parang hirap na mag-start. Tapos yun nga, after nun, yung ABS naman bigla na lang umilaw, hindi siya namatay. Diba usually kapag in-on mo yan, iilaw yung ABS. After nun, kapag pinaandar mo siya ng ano, kaunti, mamamatay yan, diba? Kaya katulad ngayon, namatay siya. Pero yun, yung nangyari yun, hindi siya namatay mga boss. Nakasindi talaga siya. Tapos kahapon din, kahapon na nagbiyahe ako, nagbayad ng mga bills sa kuryente, bigla na lang umilaw yung ABS, hindi na siya namatay. Tapos nung pag off ko ng engine, then start ulit, namatay siya. Eh ayaw ko naman talagang palalain pa, kaya gusto ko paayos na. Last time pa sana ipapaayos ko, kaso yung trabaho ko is pang hapon. So ngayon lang talaga ako available dahil day off ko. Nung pinadiagnose ko kay MCL, yung lumitaw na error is 33. So pag search ko sa Google is parang meron siyang leak, ganun nga. Ayun nga, baka meron na siya talagang leak since 2021 pa tong motor. Kaya kailangan na rin siyang ano, ipa-maintenance. Matagal-tagal na rin kasi. Lalo na hindi ko naman
Hindi naman ako yung first owner nito. Kasi pala mga boss, kapag magpapalit kayo ng mga brake pads, tapos i-adjust nyo sila, ang gagawin nyo pala mga bossing, open nyo to, itong mga brake master cup, open nyo siya, para kapag i-adjust nyo siya ng flat screw, meron siyang sisingawan dito sa mga naka ABS na mga boss. Sayang naman kung hindi ko papagawa tong ABS na to, di ba? Importante din to. Buti na lang hindi naulan ngayon, pero meron yatang bagyo ngayon. Tapos pala mga boss, pagpapagawa, nasa 2 hours din siyang gagawin. So 2 hours tayong maghihintay doon. Sana yun lang naman yung mga naging problem niya. Sana hindi tinamaan yung motherboard. Ayaw yatang magpa-repaint ng ating NMAX eh. Naghahanap ng ibang gastos. Bala ko sana next month magpapa-repaint na ako dito. Ginastosan na naman ako ng iba. Naghahanap ng ibang gastos ng NMAX. Kaya ayan, siguro sa susunod na lang ipon na lang muna ulit ako. Ganon pala yung mga instance pa ganito, yung kapag hirap siyang umandar, kapag start mo siya hirap siyang umandar, pwede parang yun, battery, kahit alam mong sa gauge is okay pa rin siya, battery rin pala yung nagiging problem. Nag-start naman siya, kaso hirap lang talaga siya. Hindi siya one click, di ba? Kapag di ba, one click siya kapag in-start mo. Yun hindi siya one click. Magro-rodondo lang siya, mahirapan siya. Tapos sa second start mo, dun pa lang siya mag-start nun. So ayun, sa mismong day na yun, nagpalit din ako. Baka kapag pinilit-pilit ko pa yun, baka tamaan pa yung aking ECU. Mahirap na. Stuck na nga lang, matatamaan pa yung ECU eh, no? Bili ka na ng aftermarket na ECU nun, yung mga eraser. Yung Pro yata nasa 18K din yata or 20K. Tapos yung light naman nasa 12K yata. Bali dadaanin pa natin yung shop ni dito, ni Banggis. Stock is good, pero kargado is better. Habdi lang sa bulsa ang magpakarga. Masarap magpakarga ng motor, kaso ayun nga, mahabdi sa bulsa. So ayan mga bossing, napalitan ko na pala yung panel gauge natin na smoke lens. Ayan siya, mabilis lang naman pala siyang palitan. Nanood lang ako sa YouTube. Ayan, tatanggalin mo lang yung console, tapos meron siyang 4 na tornilyo sa baba. I-remove mo lang yon, tsaka yung socket ng gauge tatanggalin mo lang, matatanggal na to. Tapos mga tornilyo na lang sa nito para matanggal yung lens. Mabilis lang siya tanggalin. So ayun, all good naman. Maganda naman yung smoke lens, kita pa rin naman kahit umaga. Kala ko hindi siya kita kahit umaga, pero kitang kita pa rin naman siya. Parang nagasgasan pa. Ito yung eskwelahan. So sabi ni MCL, lagpas daw siya ng eskwelahan. Pag check ko sa Google Map, nasa right side siya. Bawal ang open muffler.
Kaya ganyan ko rin hininaan yung ano natin, JBT, para hindi siya ganong kabulahaw. Saktuhan lang siya. Sinarado ko na siya. So nag ano na lang ako, inawang ko na lang siya ng kaunti. Pero medyo ano pa rin. Pero at least hindi na siya ganon kabulahaw. Check nga natin sa ano, sa Google Maps. Erwin Works. So ayan nga, lumagpas tayo. Tama ba? Lumagpas nga ako. Lumagpas nga ako mga bossing. Nasa left side pala. Ang galing. Erwin Works. Okay. Ito na pala. Lumagpas na ako. Dami palang nagpapagawa. So ayun mga bossing, update ko kayo mamaya. So ayan mga bossing, okay na yung ABS natin, na refer na siya. So ayan, nalagay ko na rin yung ano, yung garnish natin. Ayan, galing sa Voice of NMAX. Ayan siya. So let's go na tayo, let's go. Tapos na yung problema nating ABS. Ito yung shop niya mga bossing, sa located siya sa Del Carmen, San Fernando. Ayan siya, search nyo lang sa Google Map or Waze, Erwin Works. Okay, uwian na. So ayan mga bossing, bali meron siyang 5 months warranty. Hindi lang pala mga ABS yung ginagawa niya, meron din pala siyang nagre-repair din pala siya ng ano, ng ECU. Tapos sa ABS naman, i-check niya kung anong mga sira. Meron din siyang naka-prepare na ano, na motherboard if sira, pero pwede rin siyang i-refer as long na hindi daw sunog yung motherboard niya. So ayun, buti na lang daw na agapan ko yung sa akin, hindi nadama yung motherboard. Ano lang talaga, nag-leak na sa katagalan kasi since 2021 model tong NMAX. So ayan, problem solving. Problem solve na tayo sa ABS. Sa paggawa ng ano, ABS, 1 oras at kalahati daw yung aabutin. So yun, buti na lang maaga tayo, walang gaanong customer, so tayo yung nauna, kaya mabilis. Sa mga gustong mag-inquire mga bossing, message lang kayo sa kanya, tapos message kayo bago kayo pumunta 1 day before, kasi minsan wala siya, nag-home service. Kaya much better talaga mag-chat muna kayo or mag-text or tawag bago kayo pumunta. Buti na lang tayo yung nakauna, sunod-sunod na yung mga nagpapagawa. So ayan, daan lang din ako ulit sa likod pa uwi. Hindi na ako mag-highway. So all goods naman lahat. Ayan, bali inquire lang kayo mga boss. So mga gustong magpagawa kay Erwin Works. Meron naman din contact number yung kanyang page. So ayun, nalagay na rin naman natin yung garnish. Bali nag-port lang tayo ng kaunti para tumaas yung dito sa ano, sa left side ko. Kasi kagabi nung linalagay ko siya, hindi siya swak. So kailangan siyang i-adjust. So yun lang naman.
sa pagpapagawa ng ABS, nasa 2.5 lang yung binayaran ko. All goods na, wala na tayong problema. Ilang araw ko rin iniisip tong ABS na to, baka kasi tamaan yung yung motherboard. So ayun, buti na lang hindi siya tinamaan, naagapan kaagad. All goods na. So wala na tayong iniisip kay ABS, okay na. Natural na lang daw naman yun kasi matagal na yung motor, naglilik talaga kasi pinalitan yung piston, tapos lininis yung mga brush nya. So si Zipid na lang, hinihintay ko siya ang mag-chat kung maaga daw siyang makakauwi, papaayos na rin daw yung sa kanya. Kahit naka-ECU naman si Zipid, kaya naman daw i-diagnose. Sayang naman kasi kung hindi natin papagawa si ABS, sayang din yung safety features nya. So ayan mga bossing, sa mga gustong magpagawa, message nyo lang sa kanyang page, Erwin Works. Hindi lang ABS yung rene-refer niya, pati ECU rene-refer niya rin. So ayun lang. See you on next vlog mga bossing. This is Jampong TV. Ride safe always.